Ligaya? Ay, sus Mariosep ka, nagulat ako sa'yo. Bakit wala kang pasabing uuwi ka? Sana nakapaghanda man lang ako. Eh di hindi na surprise kung nagpasabi ako. Tsaka, talo ka pa ba? Ako na to, oh. Ang pinakamabait, pinakamaganda, at pinakakaakit-akit at kaisa-isang anak ni Elsa na may sikat na sabaw sa buong mundo. Wala namang multo na ganyan kaingay. Ay, talaga si nanay. Ang ganda ko namang multo. Talagang hindi ko lang sinabi na uuwi ako. Kaya nga surprise, di ba? Paano magiging surprise kung sasabihin ko, di ba? Pilya ka talaga. O, teka, sandali. Hahaluin ko lang itong sabaw. Ang bango pa rin. Grabe, Nay. Hindi pa rin nagbabago ang bango ng sabaw. Mukhang malasa pa rin. Patikim naman. Hindi na nakapagtatakang madaming tao ngayon. Kung ganyan ba naman kabango, talagang dadayuhin. Tingnan mo, may Japayuki po. For sure, galing pang Japan yan. Punong-puno ang karinderya. Grabe! Hindi na magbabago ang lasa niyan. Hindi tulad mo, malaki yung pinagbago sa pananalita at pananamit. Ikaw din, Nay. Mas lalo kang tumahimik. Introvert yan. Marami na ang nagbago, anak. Over naman sa drama, Nay. Nag-aral lang ako sa Maynila eh. Hindi ka ba proud? Scholar ng bayan kaya to. Oh, ikaw tong OA. Siyempre proud ako. Hindi kaya, Nay. Aminin mo na lang. Super na-miss mo ako at yung kakulitan ko. Di ba, Nay? Tsaka ako na nga lang ang maingay dito sa bahay tapos mawawala pa, di ba? Ang lungkot tuloy ng karinderya. Nay? Pwede ba akong magstay muna dito? Hindi na muna ako babalik sa Maynila. Feel ko lang maging probinsyana girl ulit. Muna? Opo, Nay. Bakit? Ayaw mo na sa akin? Kakatampo, ah. Hindi naman sa ayaw. Hindi ka lang agad nagsabi kaya nabigla ako. Biglaan lang kasi, Nay eh. Sige na, saglit lang naman eh. Please. May nangyari ano? Kilala kita. Ano nangyari sa'yo ha? Huwag kang maglilihim sa akin. Wala, Nay. Ito naman ang OA. Parang ilang linggo lang naman eh. Ligaya, magsabi ka ng totoo. Ayaw ko na pinapaikot mo ako ha? Wala lang po. Pagod lang po siguro ako mapag-isa doon, Nay. Anong klaseng pagod naman ang nagpauwi sa'yo ng ganito? Yung pagod na ayaw ko nang ipaliwanag. Kaya please, Nay, wag na muna nating pag-usapan. Halika dito, payakap ako. Tingnan mo nga ako sa mata. Bakit po? Hindi ka okay. Halata ko kaya wag mo nang ipilit. Okay ako, Nay. Kayo lang tong nagpapalungkot sa akin sa kakapilit mo. Sige na, hindi na kita pipilitin magsalita. Magpahinga ka na muna at baka pagod ka lang talaga. Salamat, Nay. Ikaw din, ha? Dapat hindi ka masyadong nagpapakapagod. Hindi ka napabata, Nay. Ay naku anak, huwag mo kong problemahin. Okay na okay ako dito. Marami akong pinagkakaabalahan. Eh, sabi mo eh. Oh, Nay. Nakapagpahinga na ako. Nagluluto ka pa rin. Tsaka teka, bakit parang ang OA sa ingay ng sabaw mo ngayon? Maingay. Eh baka hindi ka lang sanay anak. Oo eh. Parang hindi naman ganito yung naaalala ko bago ako umalis. May bago ka bang nilagay na sangkap? Kaya siguro lalong dinadayo, no? Wala naman akong binago sa recipe. Yung dating dinadayo dito, ito pa rin yun. Baka lang dahil matagal kang nawala at ngayon nakabalik ka na, kaya masaya na siya. Po? Masaya? Sino? Yung sabaw? Ganun na ba ako ka-relevant simula nung umalis ako? Yung kusina. Ay, di kita gets, Nay. Ang gulo mo, sa totoo lang. Parang ikaw tong nagpapaikot sa atin eh. Biro lang anak, ito naman. Para lang gumaan ang pakiramdam mo. Ay, si Nanay. Di ka naman joker dati ah. Ang dami na talagang nagbago sa'yo, Nay. Na para bang 10 years akong nawala. Hindi naman sa ganun, anak. Marami ka na lang hindi alam tungkol sa akin. Kakatakot naman yan, Nay. Baka dumating ang panahon na hindi na talaga kita kilala.
Hindi ka dapat matakot, anak. Maraming pagbabago ang darating, kaya mag-iingat ka palagi. Over naman sa lalim ng advice, Nay. Ay, nga pala, Nay. Baka kahit gabing-gabi bukas ka pa. Hindi ka ba napupuyat? Yung health mo, masyado mo nang inaabuso sarili mo. Vampiro yarn? Ano ka ba, anak? Mas mabenta ang sabaw ko paggabi. Mas marami naghahanap. Wow, iba naman pala talaga. Ano ba kasing nagugustuhan nila sa sabaw mo, Nay? Nakakahanap sila ng pahinga. Pahinga? Sa sabaw? Na para bang kayang pawiin ng sabaw ang lahat ng pagod ng mga tao? Tsaka kung ako yun, mabibitin ako. Dapat may kasamang crispy pata yan. Yun ang ibig kong sabihin. O sige na, may ulam dyan sa lamesa. Paborito mo yan. Kumain ka na muna tapos magpahinga ka na ulit. Matulog ka ng matulog para makabawi ka naman. Tapos bukas, tulungan mo ako maghanda dito sa karinderya. Okay. Ay, sige po, gutom na rin ako Tsaka na-miss ko ang luto mo. Love you! Sobrang weird ni Nanay. Ay. Nay! Bubuksan ko na yung karinderya sa harap Baka kasi may naghahanap na sa sabaw mo paggabi na Nasaan na kaya yun si Nanay at hindi sumasagot? Makapag-ikot-ikot nga muna dito sa karinderya. Parang dati, bawat sulok nito kabisadong-kabisado ko. Ngayon, kahit luma ng mga gamit, pakiramdam ko parang bagong lugar na. O teka, bakit parang kulang ng isang upuan dito? Nasa loob kaya? Teka, tawagin ko nga ulit si Nanay. Nay! Oh, Ligaya, nariyan ka pala. Opo, kanina pa nga ako tumatawag kaso walang sumasagot. Teka, Nay, may nawawala ka bang bangko? Parang kulang tong nasa isang mesa. Nasira ba? May humiram o nasa loob? Hindi Ha? Bakit tatlo na lang tong nasa isang lamesa? Tatlo naman talaga yan, Ligaya. Hindi 4 kaya tong upuan per table kapag punuan. Nakita ko pa to kagabi, tsaka hindi pa nga nakaupo yung Japayuki nung isang araw. Nung punong-puno tayo. Hindi naman napupuno yan, Ligaya. Ha? Punong-puno kaya lalo na kagabi. Ang creepy. Maraming tao dito Di ba nandito pa nga yung Japayuki nung isang gabi? Tandang-tanda ko pa nga yun Sino? Japayuki. Ano bang sinasabi mo, anak? Alam kong nakita ko, Nay. Yung Japayuki. Ay, basta di bale na. Hayaan mo na, Nay. Hindi naman na big deal. Ay nako, alam mo, Ligaya, maaga pa. Baka naninibago ka lang talaga. Huwag mo nang intindihin yung karinderya. Sorry, Nay, Hindi ko lang talaga maiwasang mag-alala. Baka ninanakawan ka na. Hindi lang natin alam. Sayang naman yung upuan na yun, Nay. Mahal din kaya ang monoblock. Diyos ko, hindi naman makakadagdag sa customer natin ang iisang bangko. Hayaan mo na yon. Mabuti pa maghanda ka na lang ng kanin. O, papasok na muna ako para ihanda ang sabaw. Sige lang, Nay. Sobrang weird talaga. Alam kong nakita ko. Sa mismong upuan na nawawala nakaupo yung Japayuki. Pero teka, bakit ba kasi ako curious na curious dun? Hindi ko naman siya kilala. First time ko nga lang siyang nakita. Ano bang meron sa kanya? Elsa! Elsa! Mang Pekto! Kumusta po? Bakit po parang natataranta kayo? Ligaya? Ikaw na ba yan? Nako, nakauwi ka na pala. Kumusta ka na? Okay naman po ako, Mang Pekto. Babakasyon lang po muna ako rito. Namiss ko na rin ang probinsya. Mabuti naman kung ganun. Siguradong namiss ka rin ng nanay mo. Tsaka, laki-laki mo na. Nene ka pa nung huli kitang nakita. Ngayon talagang dalagang-dalaga ka na. Ang ganda-ganda mo. Nakakatuwa Halika nga rito, payakap nga. Salamat po, Mang Pekto. Teka, sabi niyo po kailangan niyo si Nanay. Oo nga pala.
nakalimutan ko na. Nasa na ba yung nanay mo eh? Mahalaga kasi yung sasabihin ko. Nasa kusina po. Bakit po? Si Charlotte kasi. Nawawala si Charlotte. Ha? Sino po yun? Yung kapitbahay ko. Yung mukhang Haponesa, Japayuki. Laging kumakain yun dito kapag gabi. Baka nakita ng nanay mo. Oo, yung Japayuki. Parang nakita ko po siya. Kailan po siya nawawala? Ang sabi, nung makalawa lang, lumabas daw yon. Mga bandang 9:00. Ang sabi ng huling nakakita, nagpaalam lang daw na kakain siya rito. Hanggang ngayon, hindi pa bumabalik. Diyos ko, baka mamaya kung napano na siya. Nung isang gabi po? Oo, hindi pa siya umuwi. Hindi rin sumasagot sa tawag. Sasauli ko sana tong hiniram kong plancha. Panay tawag kami sa pangalan niya sa labas ng apartment niya. Wala namang sumasagot. Hindi naman ganun yun eh. Oh, Pekto, nariyan ka pala. Ano bang pinagkakaguluhan niyo dyan? Ito na nga, Maring Elsa. Itatanong ko lang kumain ba dito si Charlotte nung nakaraang gabi? Charlotte? Sino yun? Hindi ko matandaan pare. Naku, sa dami ba naman ang kumakain dito? Yung maputi, yung mahaba ang buhok, singkit, tapos medyo maingay tumawa. Kilala mo yun, Elsa, di ba? Yung mukhang Hapon. Tanda ko siya, Nay. Siya yung binabanggit ko na nakita ko. Dito po siya nakaupo nung nakaraang gabi. Naalala ko siya nung pagkadating ko. Nakita ko siya. Dito nga yan, dito. Dito po sa nawawalang upuan. Hindi po kaya baka nakidnap na siya, Nay. Ay, Ligaya, huwag ka nga nananakot dyan. Nakita kong umalis si Charlotte nung isang gabi. Hindi naman siguro yan mapapahamak. Baka naman may lakad lang. O baka nakipagtanan. Alam mo namang maraming nobyo yun. Pero, Nay, Tsaka Elsa, magbibilin naman yun. Makakaalis ka na, Pekto. Wala kang mapapala dito. Wala kasing ibang pamilya yon, Elsa. Kaya pasensya ka na kung nag-aalala ko ha. Hindi rin ugali ng batang yun na mawala nang hindi nagsasabi. Malaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng impormasyon. Pekto, busy kami dito sa karinderya. Sasabihan na lang kita. Ito na nga, alis na ako. Nay, sorry pero hindi talaga ako mapakali. Feeling ko dapat nag-aalala na tayo. Dapat may ginagawa na tayo. Mag-alala. Bakit naman? Nay, hindi na lang basta bangko ang nawawala. Tao nang nawawala. Hindi gamit na basta-basta napapalitan. Tao yun, Nay. What if maging ebidensya yung nawawalang upuan? Doon siya nakaupo nung isang gabi. Nawawala siya, pati yung upuan niya. Ligaya, hindi tayo sigurado kung dito ba talaga siya nawala. Hayaan na natin ang pulis na maghanap sa kanya. At isa pa, hindi lahat ng nawawala, hinahanap. Anong ibig niyong sabihin, Nay? Bakit hindi naman siya hahanapin? Kilala niyo ba ang babaeng yun? Maiwan na kita dito, Ligaya. Papasok na ako at marami pa akong ihahanda sa pagbubukas ng karinderya mamaya. Ano ba talaga itong nangyayari? Sumasakit na ang ulo ko. Nasaan ba yung Charlotte? Tsaka anong nangyari sa kanya? Elsa! Elsa! Nasaan si Elsa? Buhay pa ba dito yung sikat na sabaw? Oo. Pero maya-maya pa po kami magbubukas. Oh? Hindi ba ikaw si Ligaya? Yung anak ni Elsa? Laki mo na! Kailan ka pa bumalik? Di ba't sa Maynila ka na nag-aaral? Mang Lito, kayo nga po yan. Kahapon lang po ako umuwi dito sa atin, Mang Lito. Kayo po, di ba kayo po yung OFW? Kailan po kayo nakauwi? Oo, galing akong Taiwan. Kakauwi ko lang din. Baka nga halos sabay lang tayong nakauwi dito sa atin eh. Ganun po ba? So paano po? Tapos na po ang kontrata nyo? Ay, nako, yan, totoo niyan. Na-scam ako. Hiningan ako ng malaking placement fee. Tapos di naman pala totoo yung pangakong trabaho.
Sinubukan ko namang magstay doon at maghanap ng mas okay na trabaho pero wala talaga eh. Tsaka hindi ko na kaya. Nakaka-homesick din kasi. Namimiss ko din mga anak ko tsaka syempre yung asawa ko. Ang hirap kaya nang walang labing-labing. Pero ang lala po pala na nangyari sa inyo. Pero at least grabe pa rin po yung ngiti nyo kahit ang daming problema, no? Syempre naman, Iha. Nako, Iha, kung alam mo lang. Sino naman ang kausap mo dyan, Ligaya? Ma, si Manong Lito po. Elsa, my friend! Balita ko, sikat ka na. Kahit nasa Taiwan ako, naririnig ko pangalan mo eh. Oh, Lito, ikaw pala. Naparito ka. O siya, umupo ka muna. Pasensya na ha. Pabukas pa lang kami ng karinderye. Sandali. Para yatang lumuwag tong pwesto nyo ah. Parang konti ang mga upuan. Oo, parang nagkakawalaan po. Nagkakawalaan? Na para bang ang mahal ng upuan? Eh di, bumili ng bago. Hindi naman po ata ganun kadali yun. Basta ho, mahirap i-explica. Hindi talaga madali ang buhay, Iha. Alam mo, Ligaya, buti pa dito. Saan po? Dito sa atin, sa probinsya. Ay, doon kasi sa abroad iba talaga. Wala kang makausap. Tapos ang tahimik. Walang mga marites sa labas. As in, ikaw lang mag-isa. Akala mo pag umalis ka ng Pilipinas gagaan lahat. Hindi pala. Ganun po bang nararamdaman nyo? Ay, oo Pero kailangan mo lang lagi magsakripisyo. Grabe ang pinagdaanan ko sa Taiwan. Sobrang... Bigat po? Oo, sobrang bigat. Tapos sumabay pa yung pagkakaskam ko sa placement fee. Talagang hinihiling ko na sana pinatay na lang ako. Oh, grabe. Wala po akong masabi. Nakakalungkot naman po yun. Dito ko gusto umupo. Pero wala pong upuan. Wala nga. Pero dyan ko gusto pumuesto Kaso dyan po umupo nung isang gabi yung... Lito, para sa'yo, oh. Salamat, Elsa. Ha? Ang bango. Ligaya, ano nga ulit yung sinasabi mo? May sinasabi ka, anak? Anong kinakwento mo kay Lito? Wala po. Wala po yun. Napagkwentuhan lang po namin ni Mang Lito yung buhay niya sa Taiwan. Mabuti naman. Grabe. Napakasarap. Nay, ano po ba laman ng sabaw na yan? Parang kinakaadikan na ng mga tao eh. Saka ko na ipapasa sa'yo ang sangkap. Malapit na din naman. Dapit hapon na. Baka dito ka na makita kung may bago. Ligaya, buksan mo na ang karinderya. Kailangan na nating makadami ngayon. Wow! Bumabalik na yata si nanay sa dati ah. May pakialam na siya ulit sa benta. Mukha na siyang pera ulit. Tama lang, para makapag-loan siya pambili ko ng cellphone. Magandang hapon po. Nandito po ba yung may-ari ng karinderya? Ako po. Ano pong maitutulong ko sa inyo, mamang pulis? Ay, meron kaming iniimbestigahan. Nawawala po si Mang Lito May nakakita na dito siya huling pumunta. May nakita po ba kayong kakaiba kagabi? Nawawala na rin si Mang Lito. Anong ibig mong sabihin, Iha? At sino ka? Anak po ako ng may-ari ng karinderya. Ligaya po ang pangalan ko. Ano ba nangyari kahapon? Sino ang huling nakausap niya dito? Si Mang Lito po. Umupo lang po sa upuan kagabi. Nakausap ko po siya tungkol sa malungkot niyang buhay sa Taiwan at inihain ng nanay ko yung sabaw sa kanya. Sabaw? Meron bang ibang nakainom ng sabaw o nakaupo sa upuan kagabi? Hindi po. Wala po. Kaya naman nandito kami. Gusto lang naming malaman lahat ng posibleng detalye. Nagkakamali ho kayo. Walang kinalaman ng karinderya ko dito. Lalo na ang sabaw na binebenta ko. Pero kaya din ho kami nandito. Kasi nabalitaan namin na dito din huling nakita si Charlotte Sarmiento bago siya nawala. Kung maaari po, Manang Elsa, sumama po muna kayo sa amin sa presinto. Magtatanong lang po kami ng detalye. Yun lang naman po. Nay, sumama ka na. Tatanungin ka lang naman, Nay. Sasama talaga ako. Bantayan mo ang karinderya at babalik din agad si nanay. Opo, Nay.
Kailangan ko nang malaman kung anong nangyayari. May kinalaman ba si nanay sa mga nawawalang tao? Bakit parang iba ang nanay ko ngayon? Bakit parang may tinatago siya? Parang may lihim sa bawat galaw niya at sa bawat salita niya. Pero hindi ko makita. Parang may nangyayari kahapon. Pero hindi ko maintindihan. Simula nung umuwi ako, iba nang pakiramdam ko. May nag-iba. Ligaya, okay ka lang ba? Anak, huwag mong intindihin yung mga pulis. Nakapag-esplika naman na ako sa kanila. Wala tayong kinalaman sa pagkawala ng mga tao at lalong-lalo na, walang kinalaman na ang sabaw. Opo, Nay. Pero parang may iba po sa'yo kanina. Bakit po parang nag-iingat kayo sa mga sinasabi nyo? Ligaya, anak, hindi ako nagtatago ng anuman sa'yo. Lahat ng ginagawa ko rito ay para sa'yo at sa karinderya lang. Pamana ito ng lola mo sa akin, kaya gagawin ko ang lahat para maprotektahan kita. Pero, Nay, kahapon parang iba po ang kilos nyo. At ang upuan, parang may iniingatang lihim. Nay, ano ba talagang nangyayari? Anong nangyayari sa inyo? Anong meron sa sabaw? Bakit sila nawawala? Alam mo anak, may mga bagay lang talaga sa buhay na nakakaalarma sa atin kahit walang dahilan. Ang bakanteng upuan na yun, dati lang palang luma at sira, kaya inilipat ko lang sa gilid. Wala siyang kinalaman sa sino man. Talaga po? Totoo po bang sinasabi nyo? Oo anak, hindi lahat ng bagay na nakikita mo ay may malalim na dahilan. Minsan simpleng pagbabago lang sa paligid. Pero bakit parang hindi ko maalis sa isip ko yung kahapon? Parang may naramdaman akong kakaiba. Hindi ko alam, Nay. Sobrang bigat ng pakiramdam ko. Para akong sasabog. Anak, okay lang yon. Normal lang na mag-alala ka sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Pero magtiwala ka. Lahat ng bagay na gagawin ko at iisipin kong gawin, lahat yun para sa ikabubuti mo. Opo, Nay. Ay, sana ganun nga. Siguro, tama ang sinabi nyo. Pero bakit parang hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ko? Araw na naman. Pero parang hindi pa rin maalis sa isip ko yung kahapon. Ligaya, tignan mo nga kung okay na ang mesa sa harap. Medyo magulo kanina. Opo, Nay. Medyo iba lang yung pakiramdam ko kanina. Iba? Anak, minsan masyado nyo lang pinapansin ang mga bagay-bagay. Kahapon iba lang ang panahon kaya parang kakaiba. O siya, may aasikasuhin lang ako sa bayan ha. Magbantay ka dito. Sige po, ingat kayo, Nay. Sino yun? Oh, Ligaya! Hello, kumusta? Mang Lito? Pero ang balita, nawawala po kayo kagabi. Hindi naman eh. Parang okay lang ako. Magana ang pakiramdam ko. Para bang wala namang nangyari sa akin sa Taiwan. Hindi naman ako nawala. Nag-inom lang ako sa malayo. Talaga po? Pero dumating po mga pulis dito at hinahanap kayo. Ligaya, okay na ako. Alam mo, kahit ilang araw kong nawala sa isip ko, parang lahat naging normal ulit. Masaya po ako para sa inyo. Wala namang nangyari. Lahat okay lang, Ligaya. Parang hindi nawala ang oras. Parang hindi ako na-scam. Parang hindi pwede to. Kasi halos lahat po ng tao nag-aalala sa inyo kagabi. Nako, Ligaya. Alam mo, kahit ilang minuto lang ako nawala sa isip ko, parang lahat naging normal ulit. Parang may magic sa paligid na hindi ko maipaliwanag. Ay basta, ewan ko ba. Pero
lahat ng nangyari parang wala na po yun sa inyo? Parang gano'n na nga. Hindi ko talaga maipaliwanag eh. Pero pakiramdam ko, magaang. Kahit ang bigat ng problema ko noon, para talagang wala na ngayon. Ay, Naku, sige. ang galing. Ligaya, babalik na lang ako mamaya para sa sabaw. Meron pa akong asikasuhin eh. Parang ang dami kong gustong gawin ngayon. ha? Pero Mang Lito, di po ba gusto niyong magpahinga muna? Kagabi kasi... Eh, wala na yon. Tapos na yon. Alam mo, Ligaya, minsan, kailangan natin bitawan ang nakaraan. Eh, sabihin mo kay Elsa, babalik ako mamaya. Gusto ko ulit matikman yung sabaw niya. Ibang klase kasi yung pakiramdam ko ngayon. Ibang klase nga. Open pa ba? Opo. Tahimik ngayon Nahanap na pala si Mang Lito. Kilala niyo po si Mang Lito? Oo, kilala ko siya. Napansin niyo po ba na parang iba siya? Parang may nagbago sa kanya? Paano mo naman nasabi? Parang masyado siyang masaya. Parang wala siyang problema. Para sa'yo ba, hindi dapat ganon? Opo. Pero hindi ganun kabilis. Minsan, may mga bagay na hindi natin naiintindihan agad. Gusto niyo po ba ng sabaw? Hindi na. Pero meron pa po. Hindi ko natitikman ulit yan. Sige ho. Pero kung gusto niyo po mamaya, Salamat, pero hindi ko talaga tatanggapin. sige po. Kayo lang po yung kilala kong hindi baliw sa sabaw ni nanay eh. Masarap kaya to? Matikman nga. Wag! Bakit ho? May nangyari ba dito kagabi? Ha? Bakit niyo po natanong bigla? May pakiramdam lang ako. Ligaya, kailangan natin mag-usap. Teka. Paano niyo nalaman ang pangalan ko? Matagal na ako nagmamasid dito. Talagang nawawala ang upuan ng mga taong kumakain ng sabaw na to. Po? Bakit parang may kakaibang enerhiya dito? Parang bawat upuan may tinatago. Bawat bisita may dala. Ano ba talagang nangyayari sa karinderya ni nanay? Parang bawat tao nagbabalik na parang walang nangyari. Ligaya, kahit gusto mong tikman, hindi mo pa alam ang maaaring mangyari. Bakit parang may koneksyon sa lahat? Parang may lihim na nagtatago sa bawat upuan, bawat sabaw, bawat tao. Ligaya, may nangyari dito. Sa akin. Dati. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Nang pumunta ako rito, humigop ako ng sabaw. Broken-hearted ako nun. Kinabukasan, tuluyan ang nawala sa nararamdaman ko. Parang ang pagmamahal, ang galak, ang lungkot, lahat nawala sa puso ko. Parang imposible. Paano po nangyari yun? Ligaya, hindi lahat nakakaintindi. Ang sabaw, kumukuha ng bigat, lungkot, takot. Pero may kapalit. Nawawala sa puso mo ang mga damdaming iyon ng tuluyan. Parang pinapawi. Hindi ko po maintindihan. Pwede po bang linawin niyo? Kaya parang mas magaan ang pakiramdam ni Mang Lito at ng iba pa. Parang nangyayari sa bawat tao na dumarating dito. Matagal na ako nagmamasid. Hindi naman sila nawawala. Yung iba nagagawang umalis dahil may kalayaan na sila. Pero ako, nandito pa din. Hindi makaalis. Hindi makausad.
Napakahirap ng walang pagmamahal sa buhay, Ligaya. Kung yung iba nakausad na, ako pipiliin kong bumalik na lang sa nakaraan para bumalik ang nawala sa akin. Ano po bang nawala sa inyo? Kung anong dahilan ng sakit at bigat ng nararamdaman ko nun, yun din ang nawala. Dahil po nasaktan kayo noon, nawala na rin kayo ng kakayahan niyong magmahal? Kaya nga, hindi ko na ito tinikman muli. Ligaya, kailangan mo ring maging maingat. Ang iba, hindi nila alam na may kapangyarihan ng sabaw. Pero bakit po? Parang normal lang sa panlabas, kahit na gano'n ang nangyari sa kanila. Dahil sa iba, hindi nila nararamdaman agad. Pero sa mga pusong mabigat, sa mga taong may pinagdadaanan, ang sabaw, kumukuha. Kinukuha ang bigat, pero ang kapalit, ang puso nila, unti-unting nagiging bakante. Paano nangyari to? May kapangyarihan ng sabaw? Kaya kahit masarap, kahit nakakatulong sa iba, Ligaya, may kasamang panganib. Isa siyang biyaya na kailangan lang gamitin tuwing kailangan. At yun ang dahilan kung bakit parang si Mang Lito mabilis na nagbago. Oo, nakuha ang bigat sa kanya. Pero ang kapalit, wala siyang naramdaman sa puso niya. Parang na-reset. Kaya nga, Ligaya, hindi mo dapat basta-basta tikman ang sabaw. At hindi lahat na nangyayari sa labas nakikita mo agad. Mag-iingat ka din sa nanay mo. O siya, aalis na ako. Mag-iingat ka. Ate, sabaw po. Ma'am, medyo paubos na po kasi. Kahit kalahati lang, kahit konti lang pakiusap. Ma'am, okay lang po ba kayo? Hindi talaga. Kaya nga nandito ako. Wag po muna. Ate, please. Hindi ako makahinga kagabi. Parang may nakadagan dito sa puso ko. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Sabi nila, dito raw ako pumunta. Sinong nagsabi? Hindi ko kilala. Basta sabi, may sabaw dito na nakakagaan ng pakiramdam. Ma'am, minsan po, hindi lahat ng gumagaan, libre. Madalas may kapalit. Kahit may kapalit, basta makahinga lang ako ulit. Hindi niyo po alam ang sinasabi niyo. Ate, kung hindi gagaan ngayon, hindi ko alam kung makakauwi pa ako na maayos. Hindi pwede. May mangyayari na naman. Pakiusap. Eto po. Salamat. Ate, parang kakaiba ang pakiramdam ko. Kanina parang madudurog ng dibdib ko ngayon. Parang wala na. Parang nawala lahat. Lahat? Ano to? Bakit parang ang pakiramdam kong bumigat? Ate, okay na ako. Ha? Ewan ko paano pero okay na ako. Ang gaan. Parang wala na. Wala na? Salamat sobra. Bakit parang ako? Hindi to pagod. Hindi rin to gutom. Hindi nawawala. Lumilipat ba sa akin? Sa tuwing gumagaan sila, may bumabagsak sa akin. Ako ba ang sumasalo? Hindi ito himala. Ako ang kapalit. Nay, bakit? Bakit po parang lahat ng nangyayari sa mga tao sa paligid, yung sasabaw, lahat sa akin na lang pumapasok. Ligaya, hindi mo naiintindihan. Hindi niyo po sinasabi sa akin ang totoo. Palagi niyo sinasabi, wala akong kinalaman. Pero ngayon lang malinaw sa akin na kayo ang dahilan. Ligaya, hindi ganon kadali ipaliwanag. Hindi ganun kadali.
Dahil lahat ng bisita, bawat isa, nagiging magaan ng loob. At ako lang ang nagdadala ng bigat. Parang ako ang biktima ng mga kasinungalingan ninyo. Ligaya, pakinggan mo muna. Huwag niyo akong patigilin! Ilang taon na ba kayong pinapaligaya ang sarili niyo sa likod ng sabaw? Pinapasa niyo sa akin ng bigat na ito habang sinasabi niyo na lahat ng ginagawa ninyo ay para sa akin? Ligaya, hindi ko ito ginawa para sa sarili ko. Ginawa ko ito para sa pamilya, para sa biyaya, para sa sabaw. Biyaya? Paano to biyaya kung ako ang nagdadala ng lahat ng sakit? Ako ang naiipit sa pagitan ng lahat ng damdamin ng iba habang kayo nakatingin lang, kumikilos, nagmamasid at nagsasabi na wala kayong kinalaman. Oo, Ligaya. Sa panlabas, parang wala akong ginawa. Pero sa loob, bawat henerasyon ng pamilya natin, mayroong tinaguriang tagapasan. Ang isang tao ay kinakailangang tanggapin ang bigat ng iba para ang biyaya ng sabaw hindi masira. Kaya nga, lahat ng nangyayari sa mga bisita, sa sabaw, lahat ng bigat, pumapasok sa akin. Kaya nga mabilis silang nagbago, nagiging magaan. At ako lang ang nananatiling mabigat, nagdurusa habang kayo nagsasabi na wala kayong kinalaman. Ligaya, tama ka at mali ka. Tama ka sa pakiramdam mo, tama sa galit mo, ngunit mali sa akala mo. Ako ang may kasalanan. Hindi ko ito ginawa para saktan ka. Ginawa ko ito para sa pamilya, sa biyaya, sa sabaw, upang maprotektahan ang bawat isa. Kaya nga, bakit parang palagi ako ang nagdurusa? Bakit ako lang ang nakakatanggap ng lahat ng negatibo ng iba? Ligaya, dahil ikaw ang tanging buhay na tagapasan sa henerasyon na ito. Sa loob ng bawat 100 taon, may isang ipinapanganak na may kakayahang tanggapin ang negatibong enerhiya ng iba nang hindi mamamatay. Ngunit, sa proseso, ikaw ang nakakaramdam ng bigat. Ikaw ang naiipit at ikaw ang nagdadala. Kaya, hindi ito basta sumpa. At hindi rin ito simpleng kasalanan ninyo. Hindi ito sumpa, Ligaya. Biyaya ito. Ngunit tuwing may sobra, may kapalit. At ngayon, ikaw ang tagapasan. Ang bawat damdamin na tinanggal ng sabaw sa iba, pumapasok sa iyo. Ang bawat kirot, lungkot, takot, ikaw ang nagdadala. Kaya pala, ako ang kumukuha ng gusto nilang matanggal. Kaya pala pakiramdam ko, may mga emosyon akong hindi ko naman pinagdadaanan. Hindi nyo sinabi dahil gusto nyo akong protektahan? O dahil ayaw nyong marinig kong totoo? Pinrotektahan kita dahil alam kong mabigat ito. Ngunit hindi na kita kayang ilayo pa. Ang sabaw, hindi basta nagpapagaan. Sinasala nito ang negatibo. At kung saan iyon napupunta, alam mo na ngayon. Sa bawat taong dumarating, nakaasa ang kapalaran nila sa kung paano mo tatanggapin ang bigat na yon. Ibig sabihin, kung hindi ko kayanin, kung hindi ko may proseso, ako ang magiging dahilan kung bakit may mawawala. May oras ang biyaya. May limitasyon. Bawat 100 taon may isang tagasalo. Kapag bumigay siya, mawawala ang lahat. Kaya pala lahat ng nangyayari dito, hindi basta pagkakataon. Hindi lang to pagpapagaan. Nakapulupot ito sa akin. Ako ang sentro. Ako ang sumasalo habang ang iba nakakalakad palabas na parang walang nangyari. At ngayon alam mo na, hindi ito tungkol sa sabaw lamang. Ikaw ang sisidlan. Ikaw ang nagtataglay ng balanse. Kaya pala kapag may gumagaan, may bumibigat din sa akin.
Hindi to pagod. Hindi to imahinasyon. Ako ang tagapagtanggap. Ako ang kumukuha ng dilim para manatili ang liwanag. At kailangan mong matutunan kung paano ito hawakan. Dahil kapag napuno ka, wala nang sasalo. Kung lahat ng tao ay naglalakad ng magaan, ako lang ang nagdadala ng kanilang dilim. Paano ko haharapin ang sarili ko kung ako rin ang liwanag at anino ng lahat? Tingnan mo ang kaldero, Ligaya. Akala ng lahat, tubig lang ang kumukulo. Pero ang totoo, hindi tubig ang gumagalaw dyan. Mga damdamin yan. Mga bigat na hindi kayang bitbitin ng tao. At ako ang apoy sa ilalim? Hindi. Ikaw ang sisidlan kapag naalis na ang apoy. Ang kaldero nagsasala. Pero ang lalagyan ay ikaw. Kaya pala pakiramdam ko minsan, parang may mga kwento sa loob ko na hindi ko naman isinulat. Parang may mga sugat akong hindi ko naman tinamo. Parang may mga alaala akong hindi ko naman naranasan. Dahil ang emosyon, Ligaya, hindi nawawala. Nag-iiba lang ng tirahan. At ako ang bahay. 100 taon ang pagitan ng bawat tagasalo. Hindi dahil bihira ang biyaya, kundi dahil hindi lahat kayang tumagal. Ang mundo ay punong-puno ng takot at kapag walang sasalo, babalik yon sa tao ng mas mabigat. Kaya pala parang hindi ako nabubuhay para sa sarili ko. Parang lagi ako may kasamang hindi nakikita. May kasamang hindi sa'yo. Ang sabaw. Hindi talaga ito ang himala. Simbolo lang ito. Para kapag may pinaniwalaan ng tao, may maipapaliwanag sila. Pero ang totoo, sa akin nangyayari ang lahat. Ang sabaw ang pintuan. Ikaw ang silid kung saan iniiwan ang dilim. Kapag napuno ang silid, Kapag napuno, may dalawang mangyayari. Matututo kang bumitaw o ikaw ang pagmumulan ng susunod na unos. ibig niyong sabihin, kung hindi ko kayanin, ako ang magiging dahilan ng mas malaking bigat. Ang liwanag na walang balanse, nakakasilaw. Ang dilim na walang sisidlan, sumasabog. Ikaw ang pagitan ng dalawa. Kaya pala bawat upuan dito parang may anino kahit walang nakaupo. Hindi sila nawawala. Dumadaan lang sila sa akin. At bawat taong gumagaan, may bakas na naipapasa sa'yo. Hindi pala ito tungkol sa pagpapagaan. Tungkol ito sa pagpigil. Ako ang pader. Ako ang pagitan ng tao at ng sarili nilang dilim. At walang nakakaalam niyan, maliban sa'yo. Kung ako ang sisidlan ng kanilang takot, kailangan kong maging mas malalim kaysa sa takot. Kung ako ang sumasalo ng kanilang galit, kailangan kong maging mas patatag kaysa sa galit. Hindi ako pwedeng mabasag. Hindi ka dapat mabasag. Pero ang sisidlan, kahit gaano katibay, napupuno rin. Hindi po ba, Inay? Nanay, paano kung isang araw, hindi ko na makilala kung alin ang akin at alin ang hindi? Doon nagsisimula ang tunay na pagsubok. Kung ako ang liwanag at anino ng lahat, kailangan kong piliin araw-araw kung alin ang paiiralin ko. Dahil kapag hinayaan kong manaig ang dilim, hindi lang ako ang mawawala. At kapag dumating ang araw na wala nang natira sa akin, sino naman ang sasalo sa akin? Nanay, parang may pumipiga sa loob ko. Huminga ka. Dahan-dahan. Huwag mong labanan. Hindi ko nilalabanan. Pero parang sabay-sabay silang gumagalaw.
Parang may 100 pusong kumakatok. May lungkot na hindi ko kilala. May galit na hindi ko alam kung kanino. May takot na parang hindi akin. Dahil sabay-sabay mo silang nararamdaman, ngayon mo lang tinanggap ng buo. Parang may bumubuhos. Hindi tubig, kundi anino. Ang bigat. Hindi lang sa dibdib, pati sa ulo. Parang may nagdidilim. Ligaya, tingnan mo ko. Huwag kang magpapaagos. Ikaw ang sisidlan, hindi ka aagos. Pero paano kung mapuno na? Nanay, hindi ko na maramdaman kung alin ang akin. Ligaya! Ang tahimik, pero ang ingay sa loob ko. Kung ako ang pagitan ng liwanag at dilim, bakit pakiramdam ko nilalamon ako ng pareho? Ligaya! Anak! Gumising ka! Nay, saan po ako? Bakit parang mabigat ang dibdib ko? Halika, anak. At huwag kang matakot. Dito, matututunan mo ang responsibilidad ng pamilya. Pamilya po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ako ang nanay mo. Pinili kita, tulad ng dati. Kapag hindi na kaya ng isang tagapasan, may pumapalit. Ikaw ngayon ang bago. Bago? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po maintindihan. Tulad ng bawat bisita sa karinderya. Ang bigat ng damdamin nila, ang lungkot, takot, kirot, ay kailangang dalhin ng isa. Noon, iyon ang ginagawa ng nakaraang Ligaya. Ngunit hindi na niya kaya. Kaya ngayon, ikaw ang tagapasan. Hindi ko po maintindihan. Oo, wala ka pang alam, anak. At iyon ang dahilan kung bakit kailangan mo ng gabay. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.